Pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Ikaw kasi yung magnanakaw. 'Di ba? Kaya nga yung magnanakaw dapat nang tanggalin. Yung mga dahon na tuyo na katulad mo, dapat nang putulin 'yan kasi madadama yung iba. Ikaw yung salot eh. 'Di ba? Kaya nga nakasuhan ka. Kaya nga kinasuhan ka. Dahil salot ka, abusado ka na sa kung ano man yung power na meron ka. 'Di ba? Plunder case. Pumalag ka pa? Hindi. Bakit? Yung social media ba? O yung mga sinasabi mo na yun, eh, makakatulong ba yan sa kaso mo? Ang gawin mo, kasi palagi nyo naman sinasabi, sasagutin na lang sa tamang forum. Eh di wag ka nang sumagot dyan. Wag ka nang pumalag dyan. Sagutin mo na lang sa tamang forum. Doon ka na. Doon ka na sumagot. Ha? Doon mo patunayan na malinis ka, Sara Duterte. Mas maganda, doon na lang. Ha? Kasi yung mga yan, halatang halata na yung ginagawa ngayon. Diba? Kinakabahan ka na. Oh, hindi ka na siguro makatulog, ano? Galingan mo pa! Galingan mo pa yung pagiging maangas mo. Maangas, wala ka namang may bubuga. Oh. Sige, mag-angas ka pa hanggat gusto mo, Sara. Yabang kasi. Sinimulan sa kayabangan, akala nila powerful sila. Hindi nyo ba alam? Marcos yung kinakalaban nyo? Tutae lang kayo. Ha? Marcos na yung kinakalaban nyo. Di nyo ka-level ang mga Marcos. Except lang kay Aimee Duterte. Aso mo yan. Aimee Duterte tuloy. Ang pangit kasi ng sasabihin nating Marcos yan. Mukhang hindi naman dugong Marcos eh. Wala, alam ko yung mga Marcos eh, popogi naman, magaganda. Hindi naman mahaba yung mga baba niyan. Pero si Aimee, ewan ko lang dyan. Tandaan mo ha, ang kinakalaban mo dito, Marcos, Duterte ka lang. 'Di ba? Kumbaga, abo ka lang. Higante yung kinakalaban mo. 'Di ba? Partida ha, grabe na yung effort nyo sa paninira sa administrasyon kay Pangulo. Halos yung ugat nyo dito, lumabas na sa galit nyo sa administrasyon. Pero si PBBM, tinatawa-tawanan lang kayo, pa-chill-chill lang. 'Di ba? Pero tagilid pa rin kayo. Eh paano pa kapag talagang itinudo yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Saan kayo pupulutin? Oh. 'Di ba? Ang tanong, saan kayo pupulutin, Sara Duterte, kung tinudo yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Baka sa kangkungan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel mga pre, para naman po maging updated kayo sa ating mga video mga pre. Ayan. Oh, may TikTok naman tayo dyan, may Facebook tayo. So tuloy po natin to mga pre. Yan ang Express Report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya Oh, at may paparating pang impeachment ha. Yan plunder, ito plunder, matibay to. May impeachment pang paparating. Saan kaya pupulutin to? 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. So, wag daw po tayo magpapadala sa mga paninira sa kanya. Tapos pag kayo yung nanira, gusto mo maniwala kami sa inyo. Ihalata naman, Sara Duterte, ikaw yung naninira dito. 'Di ba? Kasi ang goal mo is maging presidente ka, kapal na mukha mo.
Hindi ka nahiya. Wala kang silbi, tapos feeling mo, ikaw yung matalino. Feeling mo, presidente ka. Hindi ka nahiya. Punta ka sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo. Manalamin ka. Tapos kausapin mo yung sarili mo. Mag-itok-itok kayong dalawa. Umamin ka na nga, nag-chat GPT ka eh. Tapos gusto mo maging presidente ka. Chat GPT lang yung inaasahan mo. Anong sabi mo? Oh, kunyari pa kayo, hindi kayo nag-chat GPT, ha? Oh, so, ibig sabihin, ginagawa mo yan. Sarah, diba, ginagawa mo yan. So, ang pangit naman na magiging presidente yung umaasa sa chat GPT. Diba? Evelyn Solano, shoutout po, magandang gabi. O, tuloy natin to mga pre. Tatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima sa dami ng mga ebidensya, paano raw ito magiging fishing expedition? Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ang fishing expedition presupposes walang... Ang daming ebidensya, paano mo yan ang dami talagang ebidensya. Paano mo yan sasabing, ano lang yan, paninira laban sa'yo. Yan dami. Huwag mo sabihin lahat yung paninira. Lukuhin mo na lang yung siligong, huwag kami. Ebidensya. These are voluminous evidence. Documentary, and of course, we can expect testimonial and real evidence. Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng Ang kapal nito, oh. Ibig sabihin, ito? kongresista, Ibig sabihin, ito, pakita ko. ang magiging Ibig sabihin, yung lahat na mga dokumento na yun, paninira. Sara naman. Sa sobrang kapal niyan, sigurado makukulong ka talaga. Malusutan mo man yung kalahati niyan, naku, yari ka. Alam mo, sa sobrang kapal niyan, iwan ko lang, makatulog ka pa dyan. Oh. Ilang lawyer kaya yung magiging lawyer ni Sarah? Ilang kaya? Ang daming problema nito. Ang daming dokumento niya, no? Sampa lahat kay Sarah yan, no? finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Matatanda ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang articles of impeachment laban kay VP Sara. Pero pwede na ulit magsampa ng panibagong impeachment complaint sa Pebrero kapag napasuna ang 1-year ban. Yun, yari na naman. Yeah, rock and roll, man. Rock and roll, man. Atay. Ombudsman has enough time to evaluate those evidence attached to the complaint as filed yesterday. No bail po ito, ha. Pag nalabasan ka ng warrant, dahil no bail ito, mabubulo ka sa kulungan. Now and February. Nagbabalita mula sa frontline. So kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Ay, no bail pa naman. Good luck, Sarah, ha. Sana'y maging masaya yung Pasko mo at sana makatulog ka, ha. Sana makatulog ka, Sara Duterte. Imulat mo yung mga mata mo, ha. Imulat mo, tapos sabay pikit. Tingnan natin kung kaya mo. Makakatulog ka kaya? Yung mga DDS dito, o mga DDS vloggers, pag yung amo nyo nakulong yan, saan kaya kayo pupulutin? Saan kaya kayo pupulutin pag yung amo ninyo ay may nag-relax sa isang kulungan? Diba? Mukhang lalo na yung bayadiros na yan. Mukhang talagang may kalalagyan yung mga yan. Siyempre, may kasabihan tayo, unahin muna yung puno bago yung mga sanga. Diba? Unahin muna yung puno bago yung mga sanga. Kasi pag nauna pong putulin yung puno, yung mga sanga mamamatay po yan. Diba? So, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga, yung inyong mga komento
Yun yung mga reaction. Ayan ha. So, comment down below mga pre. Para po ano natin yan, no? Mabasa natin. At syempre, bago tayo magtapos sa ating live ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok po tayo dyan. May Facebook po tayo, Facebook page. Sana po inyong suportahan mga pre. Mamaya, may live po tayo sa Bengador. Magkita-kita po tayo doon. Ayan. So, okay, magpapaalam muna pansamantala mga pre. Maraming salamat sa mga nagko-comment dyan. Hindi ko na kayo may isa-isa. Bika Marquez, shoutout po ha. Mamaya may live po ulit tayo. So, ako'y magpapaalam muna pansamantala. Paalam po. Magkita-kita po ulit tayo mamaya. Ayan ha. So, abangan. Bengador, baka 9 or 9:30 po may live tayo. Okay? So, paalam po muna pansamantala. Ingat po lahat. Ingat mga pre.